Ito ang pinakahenyong mekanismo na nagawa kailanman. Hindi mahalaga kung saging o wrench ang ihulog mo rito. Sa sandaling pumasok ito, yumayakap agad ang mga panga na parang sadyang ginawa para sa eksaktong hugis ng bagay. Ang matalinong imbensyong ito ay may pangalan, ang morphing vise. Pero paano nga ba nito nagagawa iyon? Ang sikreto ay nasa mga segmented na panga nito. Bawat panga ay binubuo ng mga ngipin na bakal mula malalaki hanggang maliliit at ang bawat ngipin ay nakapatong sa kurbadong base na dumudulas kaya nakakagalaw ang bawat piraso ng mag-isa. Dahil dito nagbabago ng hugis ang mga panga para eksaktong tumugma sa anumang ipasok mo, malambot o matigas, bilog o patag, o kahit sobrang irregular na hugis. Kapag nag-lock na ang mga ngipin sa tamang posisyon, may limit screw na pumipigil sa paggalaw ng mga ito, kaya ang lahat ng gumagalaw na parte ay nagiging isang solidong kapit. Walang dulas, walang ugoy. Isang biseng kusang umaangkop at kumakapit na parang ayaw ka ng pakawalan. At iyon ang dahilan kung bakit gumagana ito sa lahat, mula sa perpektong silindro hanggang sa pinakakakaibang hugis na maiisip mo. Makikita mong hinuhulma nito ang sarili sa bagay at pinipiga ito ng may kahangahangang tibay at katatagan. Kaya ngayon, sabihin mo, ano kaya ang kayang makatakas mula sa bising ito? Tumangga daw ba naglalatag ng mga paving brick sa bangketa? Matapos putulin ang mga block ng konkreto, ipinapasok niya ang mga ito sa mga puwang sa gilid. Kapag napuno na ang lahat ng puwang, kumpleto na ang konkretong sidewalk paving. Pero napansin mo ba na ang mga paving stone ay hindi nakaayos ng maayos mula kaliwa pa kanan? Sa halip, inilalatag ang mga ito sa salit-salitang pahalang at patayong ayos. Para lang ba ito sa itsura? Para lang ba ito sa itsura? Dapat mong malaman na ang mga pavement brick ay karaniwang inilalatag direkta sa lupa at hindi pinapirmi gamit ang semento o mortar. Kaya ang mga dugtungan sa pagitan ng mga brick ay hindi masyadong mahigpit. Kung ang mga brick ay inayos ng tuwid at pantay, ang mga dugtungan ay bubuo ng tuloy-tuloy na mga linya. Magkakaroon ng pahalang na galaw bukod pa sa patayong galaw. Bukod sa ganitong salit-salitang ayos, ang ilang pavement brick ay ginagawa rin sa hindi regular na mga hugis tulad ng hugis mata ng mga block. Kapag nailatag na, ang mga hugis na ito ay nagkakandado sa isa't isa at lalo pang pinatatatag ang pavement. Grabe, maniniwala ka ba na may gulong pa rin siya pero nagiging track? Ganito ang sistema. Habang umiikot ang mga gulong, automatikong bumabalot ang track sa paligid ng mga gulong. Isa itong all-terrain forestry machine na kayang magbago ng anyo depende sa lupa, putik, bato o matarik na ahon. Sa patag na forest roads, normal lang siyang tumatakbo gamit ang rubber tires. Mas madaling imaniobra at mas tipid sa gasolina. Pero pagdating sa madulas o hindi pantay na terrain, nagtatransform ito sa track mode. Ang mga track na ito ay gawa sa magkakabit na rubber o metal segments na may built-in tensioning system. Automatiko nitong ina-adjust ang higpit depende sa bilis ng gulong at kondisyon ng lupa, kaya stable, hindi dumudulas, at mas pantay ang bigat ng makina. Dahil mas malawak ang area na dinadaanan ng bigat, nakakaglide ito sa malambot o lubak-lubak na lupa nang hindi lumulubog. May ilang modelo pa na may hydraulic quick lock system. Kaya ilang minuto lang pwede nang ikabit o tanggalin ang tracks. Malaking tipid sa oras at libu-libong piso sa operating costs araw-araw sa forestry work. Pero tandaan, hindi pwedeng gamitin ng ordinaryong sasakyan ang ganitong tracks. Kapag ginamit sa aspaltadong kalsada sa syudad, masisira ang kalsada agad. Solid na teknolohiya para sa kagubatan pero hindi pang city driving.